Manong Duming, nasaan na ho si Macario? Wika ni Nuli. Wala na iho. Kagabi pa yun naglaho. Gisingin mo na dyan ang mga kasama mo. Uusad na tayo patungo ng tinagong dagat. Sagot naman ni Manong Duming. Habang nagsasalita noon ang ermitanyo, patuloy ang pagsasalansa nito sa mga gamit nila sa paglalakbay. Bago pa man magpakita ang haring araw, nakapag-umpisa nang maglakbay sila Nuli. Palaisipan man para sa pangkat ng ermitanyo ang paglaho ni Macario, nanatili pa rin ang pagkamangha nila rito. Hindi kasi nila sukat akalain na ang taong milya-milya ang layo sa kanilang kinaroroonan, ilang minuto lang ang binuno nang marating ang kanilang kinaroroonan. Sa paglalakbay ng kanilang grupo, walang minuto nilang pinag-usapan ang lalaking pinuno ng samahan nila Tonyo. Sa paglabas nila ng Uringaw, matagumpay naman silang nakarating sa tinagong dagat. Dahil sa kabisado pa noon ni Mang Carpio at Manong Duming ang daan sa lugar ni Huro, hindi na sila nahirapan pang tuntunin ang kinaroroonan ni Huro. Mabuti naman, Carpio, dahil kabisado mo pa rin ang lugar na ito. Ako kasi, ilang siglo na akong di nakapunta rito. Wika ni Manong Duming kay Mang Carpio. Oo naman Duming. Bago kasi kami umalis dito noon, ibinilin sa amin ni Huro ang lugar na kanyang paglilipatan. Kaya sigurado akong naroon siya sa lugar na ating pagpuntahan. Naniniwala kasi siya na muli akong babalik dito sa Tinago. Sagot naman ni Mang Carpio. Sa paglalakbay nila sa kagubatan at malapad na kabundukan, marami na silang nasilayang kakaibang nilalang. Ang iba sa mga ito ay panig sa kaliwa. Tanging pagmamasid lamang ng mga ito sa pagdaan nila ng pangkat ni Manong Duming. Nang maabutan ni sila ng dilim sa bundukin ng Tinago, wala na silang nagawa kundi magpapalipas ng gabi sa lugar na yon. Maraming gumagalang nilalang sa lugar na ito. Kung maaari lang, walang lalayo sa ating grupo. Walang problema sa bantay dahil kasama natin ang dalupahaw. Ikaw na uli. Huwag ka nang maggala-gala pa kung saan-saan. Kung maaari, huwag ka nang lalayo sa atin upang hindi na maulit ang pangyayaring nung tayo'y nasa Uringaw. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa mga magulang at kaibigan mo kung may masamang mangyayari sa iyo. Dagdag ng ermitanyo. Pasensya na ho Manong, hindi na po maulit. Sagot naman ni Nuli. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtulong naman ni Nuli sa kanilang mga kasama. Bali piniling tumulong na lamang ni Nuli kila Tonyo at Danilo upang mapadali ang pagkain nilang niluluto. Sa paglalim ng gabi, dumapo na nga ang dalupahaw ng ermitanyo sa puno kung saan sila nagpapahinga. May malaking siga silang ginawa malapit sa kanilang pagpapahingahan upang madali lang nilang maaninag ang mga nilalang na maaring lumusob sa kanila sa paglalim ng gabi. Sinuli noon, piniling matulog din upang makabawi ng husto ang kanyang pangangatawan. Habang nakapikit ang kanyang mga mata noon sinuli, bigla itong napamulat ng kanyang mga mata nang maramdaman niyang
panay kalabit sa kanya ang kasama niyang si Tonyo. "Shh! Shh! Noli, alam kong gising ka pa," wika ni Tonyo. "Bakit? May papagawa ka ba?" sagot naman ni Noli. "Di rin kasi ako makatulog, Noli. Tara, kwentuhan tayo," sabat naman ni Carding. Habang lumalapit din sa kanila si Danilo. "Ano ba yung pinag-usapan nyo? Makisali naman ako para dalawin ako ng antok," wika nito. Nang marinig ni Noli ang mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan, agaran din naman itong bumangon sa kanyang pagkakahiga. Bago siya bumangon, muli na namang nagpapaala sa kanya ang natutulog na si Manong Tuming tungkol sa mga bagay hindi dapat nila gawin nung mismong gabi. Nang makapagpaalam na sila, doon na sila tumungo sa sigang nagliliyab upang doon magkwentuhan. Nang naroon na sila sa malaking siga, doon na nagkwento si Tonyo tungkol sa matandang nagturo sa kanya sa mga usal na ginagamit sa larangan ng sugal at sabong. Yun din kasi ang nais marinig ni Noli dahil mahilig siya sa sabong. "Tonyo, ano naman ang naging kwento mo sa matanda na yon?" tanong ni Danilo. Kahit si Noli, napapatanong na rin siya kung papaano ito natuto sa mga dasal sa kahit anong uri ng mga sugal, mapasabong man o kung ano-ano pa. Halos kasi na pinagdaanan nito ay sinasabi niya kay Noli. Nang marinig ni Tonyo ang mga sinasabi niya, bigla naman itong sumasagot ng, "Hindi ko yun, maestro. Iba ang estudyante sa samahan. Kagaya ni Carding, meron din akong maestrong kinakagisnan. Yung isang matandang nakilala ko, yun yung nagturo sa akin ng mga dasal kumbate sa mga sugal. Itong isa naman, dalubhasang dibino na si Macario na aking maestro. Pero ang ibang natutunan ko ginagamit ko sa aking libangan. Kaya ang sabi nga niya sa akin, pasaway ako minsan. Dahil mas itinuon ko pa ang aking sarili sa ganong gawain eh. Yun nga lang, mas dalubhasa ang dibinong yon dahil sa malakas nitong gamit. Alam mo kasi, Noli, na si Maestro Castancio na maestro ni Macario ay nagtataglay ng malakas na agimat na lumitaw sa mundong ating ginagalawan. Pero alam mo ba, Noli, yung iba niyang mga dasal, pwede sa sugal. Kagaya ng sabong, mas kumakapit ito. Dahil nanganguhulugan ang mga gamit nito sa madugong labanan. Anghel mismo ang pumili kay Castancio upang mangangalaga ng krus ng ilog. Sa sobrang lakas ng agimat na yon, nalulusaw ang lahat ng mga elementong pumapalibot sa kanya. Alam mo si Macario at Sanoy, magkamag-aral. Kaya kay Maestro Macario napunta ang krus dahil hindi ito kayang mapanghawakan ni Sanoy. Dahil humahawak siya ng kapangyarihan sa kaliwa. Pero kahit ganun pa man, hindi siya iniwan ni Maestro Castancio. Kakaiba rin ang panggagamot ni Castancio sa Cambaggio. Dahil ni isang ginamot nito ay hindi na ginambala pa. Isa din siya sa pundasyon ng ating kinaaniban ngayon. Nang marinig ito ni Noli, halos hindi naman mapakali ang kanyang isipan. Dahil ilang taon na ba ang nagngangalang Castancio? Dahil si Sanoy pa lang, kamag-aral ito ni Manong Duming at Macario.
Pero sa unang maestrong yumao ni Manong Duming, doon niya namana ang napakalaking gagamba na minsan ang tumulong sa kanya. Ayon kasi sa ermitanyo, papalabasin lang niya ang nilalang na yon kung ang lahat ng kaanib nila ay bigo ng matalo ang magiging kalaban nilang demonyo. Dahil sa mga narinig ni Nuli, animoy paunti-unti na niyang nalaman ang istorya sa likod ng samahan nila Manong Duming. Dahil na rin sa mga kwento ni Tonyo, kaya mas lalong tumindi ang pagmamalabis ni Nuli na malaman ang samahan na yon na kinabilangan ng mga ito. Sa patuloy nilang pag-uusap, nakaramdam na din ng antok ang iba nilang mga kasama, kaya nagpaalam na ito sa kanila ni Nuli. Sinuli naman ng mga oras na yon. Bumalik na siya sa kanyang pinagtutulugan. Habang nagpapahinga na sana noon si Nuli, biglang may nakapukaw sa kanyang atensyon doon sa kagubatan, kahit napakadilim noon ng kagubatan na yon. Nakakita siya ng puting turong kalabaw na naglalakad ng dahan-dahan. Napakalayo nito sa kanila pero ramdam ni Nuli na sila ang pinagmamasdan nito. Nang tumalikod na ang kalabaw na puti sa kanilang kinaroroonan, doon nasipat ni Nuli ang isang lalaking hindi gaanong kataasan na nakasalakot habang nakasakay sa kalabaw na puti na yon. Sa paglalakad ng kalabaw, segundo lang ang pagitan nang mawala ito sa paningin ni Nuli. Gulat na gulat noon si Nuli dahil wala pang isang nilalang na kayang bulagin ang kanyang paningin. Dahil sa bilis nitong tinataglay, naging palaisipan noon kay Nuli kung ano o sino ang nilalang na kanyang nakita. Ilang minuto ang lumipas. Pinili na rin niyang humiga para magpahinga. Ngunit nasa isipan pa rin niya ang lalaking nakasakay sa puting kalabaw. Napakalaki ng kalabaw na yon at halos nagbato-bato ang katawan nito. Habang nakatitig siya sa mga bituin, pilit niyang inaalala ang kalagayan ng mga tauhan niya at kanyang pamilya. Kamusta na kaya sila? Wika ni Nuli sa kanyang isipan. Dahil sa hindi pa siya nakatulog, pinili na lamang niyang bilangin ang mga bituin na kanyang nasisilayan. Ilang minuto pa ang makalipas. Nagwika ang ibang mga albularyong nagising ng, "Tonyo! Tonyo! Nuli! Gisingin mo ang iba nating mga kasama. Merong nakaambang panganib sa paligid ayon sa dalubhao." Kahit pabulong lang ang narinig ni Nuli sa mga albularyo, agaran din itong napukaw ang nagpapahinga niyang sistema. Walang sabi-sabi, agaran niyang kinalabit ang katabi niya upang sabihin ang nakita ng dalubhao na bantay. Agaran din namang nagising si Tonyo, napapungas-pungas pa ng kanyang mga mata. Pagtayo ni Nuli sa kanyang hinihigaan, dali-dali naman niyang nilapitan si Manong Duming at kaagad tinawag din sila Mang Carpio. Sa pagising ni Manong Duming, agad din namang humawak si Nuli sa lupa upang pakiramdaman ang paligid. Nang magawa niya ang ritual, doon niya nasilayan ang mga kakaibang nilalang na mahalin tulad mo sa isang aswang. Ilang minuto ang makalipas, biglang sumigaw ang ermitanyo ng, "Huwag niyong titigan ang mga mata nila!"
Sa pagsigaw ng ermitanyo sa mga katagang yan, agaran din namang sinunod ito ng kanyang mga kasama. Paglalarawan ni Nuli sa kanyang mga nasilayan, meron itong mga kulay dilaw na mga mata na parang sa pusa. Kulay abo ang mga balat at nagsisitilasang mga kuko. At ang balat ng mga nilalang na yon ay halos mahalintulad mo na sa isang bato. Gawa ng sipat na sipat ni Nuli ang mga biyak nito. Meron din itong mga sungay sa siko na parabang gawa din sa mga bato. Habang nakiramdam noon si Nuli, panay na ang pag-uusal ng kanyang mga kasama upang maitaas nila ang mga bakod at puder sa kanilang mga sarili. Dahil natuto na sa mga usal bakod ang mga bata ni Danilo, kaya masasabing di nila ito gaano problemahin pa. Sa hindi pa nakafollow ng ating Facebook page, nasa description ang link ng ating FB feeds. Pakipollow naman mga kaermitanyo. Patulong. Yun lang. Maraming salamat.